Gaano ka katibay para sa mga taong mahalaga sa'yo? Gaano ka kalakas para ipaglaban at panindigan ang mga mahal mo sa buhay? Gaano ka katapang para wag sukuan kahit na anong pagsubok, mapanatili lamang buo ang iyong pamilya? Nako, kailangan ba nating magtapang-tapangan para sa pamilya o may mga bagay ba talaga na mas mabuti na lang na bitawan dahil kung hindi, ay lalo ka lang masasaktan? Sabi nila, ang buhay daw ay puno ng mga pagsubok. Ngunit, may mga pagsubok din ba na kailangang sukuan? Totoo ba yung sinasabi ng iba na choose your battles? Naku, alam kong excited ka na at naiintriga ka na rin dito sa pa-intro natin, kaya wag na nating patagalin. Eto na po ang ating tampok na kwento sa araw na to, dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Ang pamilya ay pundasyon ng isang tao. Ang pamilya ay dapat hindi sinusukuan at lagi kang handa na ipaglaban. Pero, hindi ba talaga pwedeng bitawan ang pamilya kahit ito na ang dahilan kung bakit ka lumuluha at nasasaktan? Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig nitong iyong napakagandang programa. Sa totoo lang, magdadalawang taon na po akong tagapakinig ng programa ninyo. Hindi ko aakalain na maging ako ay maeengganyo din na magsulat at ibahagi sa inyo itong naging kwento ng buhay ko. Ako po si Alena, 40 taong gulang. At ito ang kwento ng aking buhay. Isang buhay na dati akala ko ay perpekto at masaya na. Ngunit unti-unting gumuho dahil sa isang katotohanan na hindi ko kailanman inaakalang aking kakaharapin. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Batangas. Ang aming pamilya ay hindi naman marangya, pero punong-puno ng pagmamahalan ang aming tahanan. Ang tatay ko po ay isang karpentero, samantalang ang nanay ko naman ay mananahi. Simple lang ang aming pamumuhay, pero hindi ko naramdaman na ang buhay ko ay salat. Bata pa lamang ako, Mama Mia, itinuro na sa akin ng aking mga magulang ang kahalagahan ng pagtitiwala at respeto. Na ang isang pamilya, gaano man kahirap, ay mananatiling buo kung may pagmamahalan, respeto at katapatan. Doon ko unang natutunan na ang tunay na kayamanan ay hindi pera, kundi ang mga taong nasa tabi mo. Kaya nung makilala ko po si Rico, ang lalaking pinili kong pakasalan, ay naniwala akong natagpuan ko na ang aking kapareha habang buhay. Si Rico, Mama Mia, ay isa pong guro sa isang kolehiyo. Matangkad, may maamong mukha, at laging may ngiting kayang magpakalma ng kahit na sinong galit na tao. Nakilala ko siya sa isang seminar sa Maynila noong ako ay bagong pasok sa bangko bilang teller. Ako naman noon ay abala sa pagpapatuloy ng aking karera. Ngunit nang makilala ko po si Rico ay para bang biglang nagbago ang direksyon ng buhay ko, Mama Mia. Magaan siyang kausap, marunong makinig at higit sa lahat, dama ko ang matindi niyang respeto sa akin.
Hindi gaya ng ibang lalaking nakilala ko noon na puro biro at panliligaw lamang ang alam. Si Rico ay seryoso sa buhay. May plano at higit sa lahat, may mga pangarap. Pagkalipas ng 2 taon namin bilang magkasintahan, ay nagpakasal agad kaming dalawa. Naging isa yun sa pinakamasayang araw ng aking buhay. Buong barangay yata namin ay nandun sa araw ng aming kasal. Ang nanay ko ay halos maiyak sa sobrang tuwa na makita akong nakasuot ng traje de boda. Hawak ang kamay ng lalaking pinili kong makasama sa habang buhay. Lumipas ang ilang taon ay nagkaroon kami ng 2 anak. Si Sofia, ang aming panganay na babae, at si Anton naman ang bunso. Buong puso kong masasabi na noong mga panahong iyon ay kumpleto na ako bilang isang tao at bilang isang babae. Araw-araw ay tila perpektong larawan ng isang masayang pamilya ang aming buhay. Sabay-sabay kaming kumakain ng almusal. Tapsilog ang madalas naming kinakain o kaya naman ay tuyo na sinasabayan ng mainit na kaping barako. Tuwing linggo ay sabay-sabay naman kaming nagsisimba. At kahit gaano kami ka-busy sa kanya-kanya naming mga buhay, ay lagi naming tinitiyak na may oras kami para sa isa't isa. Madalas kaming mag-outing sa Batangas Beach, nagkakantahan sa tabing dagat, at si Rico ay laging may dala ng gitara. Si Sofia naman, ang panganay, ay mahilig mag-drawing, habang si Anton naman ay likas ang pagiging palabiro. Madalas kaming sabihan ng mga kaibigan ko na perpekto talaga ang aming pamilya. Naswerte kami ni Rico sa isa't isa. At aaminin ko minsan, Mama Mia, naniniwala na rin ako sa mga sinasabi nila. Kasi kahit merong mga tampuhan, kahit may mga hindi pagkakaunawaan, ay mabilis lang naman naaayos at napaplansya ang mga gusot na yun. Pero, sabi nga nila may kasabihan. Kapag sobrang perpekto raw, ay mas dapat kang mag-ingat. Dahil baka may mga sikretong tinatago at ikaw ay nakalingat. Hindi ko alam na ang lahat ng iyon, na ang lahat ng kasiyahan na aking nararamdaman ay unti-unti palang magbabago. Nagsimula ang lahat sa maliit na bagay, gaya ng karamihan. Si Rico, na dati ay laging umuuwi ng maaga mula sa eskwelahan, ay bigla na lang dumadalas ang pag-o-overtime. Sabi niya, may faculty meeting lang mahal, huwag kang mag-alala. Sa una, syempre naniniwala ako. Natural lang naman para sa isang guro na magpuyat dahil sa dami ng mga papeles at lesson plan at iba pang mga activities na kailangang gawin. Pero dumadalas ito ng dumadalas. May mga gabing pasado 10:00 na ng gabi kung siya ay dumarating sa bahay. Kapag tinatanong ko, simpleng sagot lang. Naginuman lang kami ng mga co-teachers ko. Celebration kasi birthday ng isa naming kasamahan. Hindi naman po siya dating palainom o lasenggo. Minsan, nahuli ko siyang nakangiti habang nakatutok sa harap ng screen ng cellphone niya. Nang tanungin ko siya ay bigla niya itong itatago sa akin at sabay sabing, "Si kuya lang yan, may tinatanong lang tungkol sa bahay." Meron kasi silang bahay na kailangang ibenta at paghahatian nilang pagbebentahan noon. At yun ang lagi niyang nirarason sa akin. Umiiling na lang ako, Mama Mia.
Pero sa loob-loob ko ay may kung anong kumakalabog. May kung anong kumakatok sa tenga ko. May isang boses na hindi ko alam kung saan galing, na tila ba nagwa-warning sa akin. Hindi ko alam, Mama Mia, kung nararapat ko bang pakinggan ang boses na yon. Hindi ko alam kung nararapat ko ba napansinin ang kakaibang pagkabog ng dibdib ko. Hanggang isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, ay biglang nag-vibrate ang kaniyang cellphone. Napatingin ako sa mesa kung saan ito nakapatong dahil nagulat ako sa vibration noon. At dun ko nakita ang isang notification. Pangalan ng contact, Grace, na may heart emoji pa. Natigilan ako. Hindi ko kilala si Grace. At bakit may pusong nakadikit sa pangalan niya? Agad akong kinain ng sobrang kaba at matinding pagsiselos. Gusto kong buksan ang cellphone niya. Gusto kong makita kung ano ang mensaheng iyon, pero nakalock po ito. Hindi ako sanay na mangialam ng cellphone ng may cellphone. Dahil sa 17 taon naming pagsasama, wala po akong ginawa na ganon, Mama Mia. Kasi gaya nga ng sabi ng mga magulang ko, kailangan ng pagtitiwala. At buo po ang tiwalang binigay ko sa asawa kong si Rico. Pero sa gabing iyon, parang may nag-crack sa loob ng puso ko. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, ay pinipilit ko pong umaktong normal. Si Rico, tila ba walang nangyari. Masaya pang nagbiro sa anak naming si Anton na late na naman daw sa gising. Ako naman ay tahimik na tahimik. Pero iniisip ko noon kung papaano ko ba malalaman kung sino si Grace. Nagsimula akong maging mapanuri. Kapag inaabot niya ang cellphone niya, ay sinusubukan kong silipin yung screen. Kapag sinasabi niyang may mga meeting siya, sinusubukan kong tanungin kung sino-sino ang mga ka-meeting niya o kung sino-sino ang mga nandun. At bawat sagot niya, tila mas lalo lang akong nagdududa, Mama Mia. Pero hindi lang po iyon ang nakakapagtaka. Napansin ko ring biglang dumadalas ang pagpunta sa bahay ng aking kapatid na si Liza. Si Liza po ay bunso naming magkakapatid. Bata pa lang siya na ang paborito ng lahat dahil siya ang pinakamaganda sa amin. Masayahin din at palaging may ambisyong maging matagumpay sa buhay. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, pero nakahanap naman siya ng trabaho bilang sales agent sa Maynila. Siguro dahil magandang kapatid ko, kaya bagay siya sa trabahong involved sa sales at pakikipag-usap sa mga tao. Kapag pumupunta ang kapatid kong si Liza sa bahay, ay lagi siyang masyadong malapit sa asawa kong si Rico. Dati-rati ay hindi ko iniintindi yun, Mama Mia. Magkapatid kami at brother-in-law niya si Rico. Kaya naman normal lang siguro na maging malapit sila sa isa't isa dahil parang magkapatid na rin naman sila kung tutuusin, hindi ba? Pero nang minsan ay nadatnan ko silang dalawa sa kusina. Magkasamang naghuhugas ng plato na tila ba masyadong masaya at nagtatawanan pa. Hindi ko alam kung mapagduda lang ako o nagsimula akong maging mapagduda dahil sa text message na yun ni Grace o talagang merong kakaiba. Dahil, Mama Mia, nagsimula na po akong kabahan ng husto. Para bang
pakiramdam ko ay unti-unting pinaglalaruan ng tadhana ang aking matinding pagtitiwala. At ang hindi ko alam, Mama Mia, kung saan ako dadalhin ng paninibugho at pagdududa na yon. Hindi ko rin alam na mas malalim pa pala ang lahat kesa sa aking inaasahan. Lumipas ang ilang linggo at lalo akong naging sensitibo sa bawat kilos ng asawa kong si Rico. Kapag hawak-hawak niya ang cellphone niya, para bang may pader na nakaharang sa pagitan naming dalawa. Minsan, nahuhuli ko rin siyang nakangiti habang may kausap sa cellphone. Nang tanungin ko siya kung sino yon, ay mabilis naman niyang sinasagot ako. Si Grace, isa sa mga estudyante ko. Nagpapakonsulta lang tungkol sa ginagawa nilang thesis. Estudyante? Estudyante pala niyang Grace na yon. Pero bakit may pusong nakasave sa pangalan ng estudyante niya? Mama Mia, kahit na matindi na ang pagdududang nararamdaman ko ay hindi ko kinukumpronta ang asawa ko. Dahil ayokong magmukhang paranoid at mapagduda. Pero hindi ko rin maitatanggi ang kakaibang kirot sa dibdib ko. Samantalang, lagi ko pa ring napapansin na tila ba mas lalong napapadalas na dumadalaw si Liza sa bahay namin. Lagi siyang nakikikain, nakikipaglaro kay Anton at tumutulong sa mga assignments ni Sofia. Sa una ay natutuwa ako dahil pakiramdam ko ay mas nagiging malapit ang kapatid ko sa aking pamilya. Natutuwa ako dahil pakiramdam ko ay mas nagugustuhan ng mga anak ko ang tiyahin nila. Pero minsan, dumating ako galing sa trabaho at nadatnan ko silang dalawa ni Rico sa sala. Magkatabi silang nakaupo sa sofa. Sobrang lapit nila sa isa't isa at nagtatawanan pa. Hindi ko alam kung dapat kong pagdudahan yon, pero nang makita nila ako ay bigla silang natahimik dalawa na tila ba ayaw nilang marinig ko kung ano man ang kanilang pinag-uusapan at pinagtatawanan. Ate, tinutulungan ko lang si Kuya Ricong mag-ayos ng Tinutulungan lang ako ni Kuya Rico na mag-ayos ng resume ko. Kasi lilipat ako ng trabaho eh. Meron kasi akong alam na nag-hire tapos mas maganda yung pasahod. Paliwanag ni Lisa na tila ba nagmamadali at natataranta. Hindi ko alam, Mama Mia, kung feeling ko lang ba yon na natataranta at nagmamadali ang kapatid ko o talagang ganon. Tumango ako sa mga sinabi niya. Pero sa loob-loob ko ay may isa na namang boses na bumubulong-bulong. Bakit parang tila may mali? Isang gabi nakatulog si Rico sa sofa habang nakabukas ang cellphone niya. Mama Mia, ayoko sanang gawin. Pero meron pong nagsasabi sa akin na tignan ko ang cellphone niya. Merong nagsasabi sa akin na may makikita ako doon na kakaiba. Kaya dahan-dahan kong kinuha ang cellphone niya. Nanginginig pa ang mga kamay ko dahil natatakot ako noon na baka magising ang asawa ko. Tapos makita niyang pinapakialaman ko sa unang pagkakataon ang kanyang cellphone. Dahan-dahan lang ang kilos ko hanggang sa wakas ay nakuha ko na rin ang cellphone niya ng buo nang hindi siya nagigising. Gumalaw pa nga siya ng konti at malapit na akong mataranta at mapasigaw. Buti na lang at hindi naman siya tuluyang nagising kaya nagkaroon ako ng pagkakataon. At doon ko nakita ang mga mensahe. Mga
mensahe na mula kay Grace Heart Emoji. Miss na kita, kailan ulit tayo magkikita? Wala si Mrs. bukas. 'Di ba? Puntahan mo naman ako. Mama Mia, parang biglang bumaliktad ang sikmura ko. Pero may isang thread na mas ikinagulat ko ng husto. Mga voice messages at hindi mula kay Grace Heart Emoji, kundi mula kay Liza, sa kapatid ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung dapat ko yung pakinggan. Nagtatalo pa noon ang isip at puso ko kung dapat ko ba yung pakialaman. Pero sa huli ay natalo ng isip ko ang puso ko. Pinakialaman ko pa rin. Pinindot ko yun at halos mabingi ako sa mga narinig ko, Mama Mia. Rico, baka mahuli tayo ni ate. Pero hindi ko kayang itigil to eh, sabi niya. Nabitawan ko ang cellphone ko, Mama Mia, para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ko alam kung iiyak ba ako, magngangangawa, sisigaw o babagsak na lang. Ang asawa ko at ang kapatid ko. Hindi pa naman ako sigurado kung ano yon, pero tila maliwanag pa sa sikat ng araw ang ibig sabihin ng kanilang relasyon. Kinabukasan, pilit ko pong itinago ang bigat sa dibdib ko. Habang kumakain kami ng almusal ay biglang dumating ang kapatid kong si Liza. Hello ate, makikikain lang ulit, sabi niya. Agad namang nagtagbuhan ng mga anak ko at nagmano sa tita nila. Nagngitian naman si Rico at si Liza. Pero kakaiba na ang dating sa akin ng mga ngiting iyon. Natila ba sinasabi sa akin na may ibang ibig sabihin ang ngitian nilang dalawa. Habang kumakain kami ay pinagmamasdan ko si Rico at Liza. Para bang walang nangyayari sa kanila. Nagtatalo ang loob ko kung normal ba ang kinikilos nilang dalawa. Pero parang normal naman. Parang hindi naman mga taong gumagawa ng kasalanan, di ba? Kasi yung mga taong gumagawa ng kasalanan, at least may mga guilt naman na nararamdaman. Pero habang tinititigan ko sila ay tila normal ang mga kilos nila at nagtatawanan pa nga. Ate, baka pwedeng dito muna ako makitira ng ilang linggo. Malapit lang kasi yung bagong trabaho ko dito eh. Paalam ni Liza sa akin. Bago pa man ako huminga at sumagot sa kaniyang pagpapaalam, si Rico na ang unang nagsalita. Oo naman hipag, walang problema sa amin. Gusto kong sumigaw, Mama Mia. Gusto kong ipamukha sa kanilang lahat na alam ko na ang totoo. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Pinigilan ko. Bakit kamo? Una sa lahat dahil natatakot ako, Mama Mia. Takot ako na baka kapag ginawa ko yun ay masira ang pamilya ko. Takot ako na masaktan ng mga anak ko kapag nalaman nilang may ibang babae ang tatay nila. At ang masakit pa, ang ibang babaeng iyon ay sarili nilang tita. At ang masakit pa, baka hindi lang tita nila ang babae ng tatay nila kundi may iba pa. Pangalawa, Mama Mia, hindi pa po buo ang ebidensya ko. Hindi pa buo dahil pwede naman sigurong may ibang ibig sabihin ang mga narinig ko sa voicemail na yon.
kaya pinilit kong magkunwari. Nagpanggap akong walang nakita, walang narinig, walang napansin. In short, nagpanggap akong walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa aking paligid. Mama Mia, habang lumilipas ang mga araw, ay mas lalo ko pong napapansin at nakikita ang mga palatandaan. Tuwing gabi, kapag pumapasok ako sa loob ng kwarto naming mag-asawa, ay napapansin kong wala doon si Rico. Kapag tatanungin ko, sasabihin niyang galing raw siya sa banyo o kaya naman ay bumibili lang ng yosi sa may tindahan. Pero minsan, nakita ko siyang papalabas sa loob ng kwartong inuukupa ng kapatid kong si Liza. Tinulungan ko lang si Liza na mag-ayos ng laptop niya. Sabi niya, nagkaroon raw ata ng virus. Palusot pa ni Rico sa akin. Pero Mama Mia, hindi naman po ako tanga. Ramdam kong hindi totoo ang sinasabi niyang palusot. Ramdam kong may itinatagong matinding sikreto ang asawa ko. Minsan pa nga, Mama Mia, ay naririnig ko silang dalawang nagbubulong-bulungan sa kusina habang natutulog na ang mga bata. At kapag napapansin nilang papalapit na ako, ay bigla silang tatahimik. Tapos, biglang iibahin ng kapatid ko ang topic nilang dalawa. Mama Mia, hindi ko alam kung napaparanoid lang ba talaga ako o niloloko na nila ako ng harap-harapan. Lagi po akong nagtatanong noon sa utak ko. Minsan hindi ko napigilan ang sarili kong tanungin ang asawa ko ng medyo diretsyo. Ano ba yung sinasabi mo ha, Alena? Bakit mo kami pinag-iisipan ng kapatid mo ng ganyan? Por Diyos pun santo naman, kapatid mo si Liza at naiisip mo yung mga bagay na yan? Napakarumi naman ang utak mo. Mama Mia, laging ganon. Pakiramdam ko po ay nasisiraan na ako ng utak. Pakiramdam ko nasisira ng katinuan ko. Dahil iba ang naririnig ko, iba ang mga napapansin ko, pero kapag tinatanong ko naman ang asawa ko, ay straight naman po siyang tumitingin sa mga mata ko. Straight niyang sinasabing, napaparanoid lang ako, na nababaliw na ako. Minsan nga inisip niya, baka tsaka lang daw ako nagkakaroon ng postpartum depression. Baka raw, stress na stress ako sa trabaho at sa buhay ko, kaya kung ano-ano ang naiisip at napapansin ko. Isang gabi, hindi ko na po talaga kinaya ang lahat. Naalimpungatan ako. Bandang 2:00 na ata noon ng madaling araw. Hindi ko alam, pero parang biglang may gumising sa akin na isang kakaibang puwersa. Nung magising ako, madilim ang paligid. Tapos kinapa ko sa tabi ko ang asawa ko. Nang wala akong makapa, ay tinawag ko si Rico, pero walang sumagot. Kaya naman dahan-dahan akong bumangon. Inon ko ang ilaw at nakita kong wala nga sa loob ng kwarto namin ang asawa ko. Kaya naman, Mama Mia, tahimik akong lumabas ng kwarto. Dahan-dahan akong naglakad. Pilit kong pinapagaan ang mga yapak ko para walang makapansin na lumabas ako. At doon, sa mismong sala ng bahay naming mag-asawa, ay nakita ko sila. Si Rico,
at ang kapatid kong si Liza. Magkayakap at naglalaplapan pa. Parang sumabog ang lahat ng iniingatan kong tiwala. Parang nabasag ang pinakahawak-hawak kong respeto sa asawa ko. Anong ibig niyong sabihin ng ganyan? Sigaw ko. Halos mabasag noon ang boses ko sa sobrang galit na nararamdaman ko, Mama Mia. Napatayo silang dalawa, parehong gulat na gulat at parehong natulala at hindi inaasahan ang pagkakahuli ko sa kanila. Alena, makinig ka muna. Pakiusap ni Rico na nauutal pa. Ate, hindi mo naiintindihan. Dagdag pa ni Liza. Hindi ko naiintindihan? Sigaw ko at wala na akong halos pakialam kung magising pa ang buong barangay nung mga panahon na yun, Mama Mia. Halos maiyak na ako. Ako ang asawa mo, Rico. At kapatid mo ako, Liza. Tapos ganyan ang ginagawa ninyong dalawa sa likod ko? Hindi ko na namalaya noon, Mama Mia, na sa sobrang galit ko ay hindi ko na pala napansin na nagising pala ang anak ko. Tumakbo si Sofia mula sa kwarto niya. Gising na pala siya. Mama, bakit ka sumisigaw? Ano to? Hindi ko masagot ang dalawang tanong na yon ng anak ko. Ang tanging alam ko lang sa pagkakataong iyon, Mama Mia, ay wasak na ang pamilya ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Kahit nasa harapan ko pa ang anak ko, ay sinampal ko ng ubod lakas ang asawa ko, pati na rin ang mismong kapatid ko, Mama Mia. Pagkatapos noon ay biglang umiyak ang anak ko at nagtatanong pero walang ni isa sa amin ang sumagot. Wala ako sa direksyon noon na lumabas ng bahay. Nakapantulog lamang ako na naglalakad dahil pakiramdam ko, Mama Mia, ay hindi ako makahinga ng maayos sa loob ng bahay namin. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Na para bang anong oras ay pwede akong mamatay. Anumang oras ay pwede akong mawala sa mundong ito. Ilang oras akong naglakad at walang direksyon. Hanggang sa nakahinga na nga ako at bumalik ako sa loob ng bahay. Mama Mia, pagbalik ko doon ay wala si Rico. Si Liza naman ay nagkulong sa kwartong inuukupan niya. Lumipas pa ang mga araw. At para akong bangkay na naglalakad, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga anak ko. Hanggang sa umalis muna si Liza sa bahay, pero iniwan niya ang mga salitang tumatak sa isip ko. Ate, hindi ko naman ginusto to. Hindi naman kita ginustong saktan. Minahal ko lang siya. Nagmahal lang ako, ate. Mas lalo akong nasaktan sa sinabing iyon ng kapatid ko. Si Rico naman, Mama Mia, ay paulit-ulit na halos lumuluhod at humihingi ng tawad sa akin. Alena, wala na kami. Tapos na lahat ng yun. Please naman patawarin mo ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit ko pinatulan ng kapatid mo. Pero paano ko ba magagawang magpatawad, Mama Mia?
Paano ko ba muling pagkakatiwalaan ang taong pinili kong makasama habang buhay, pero siya naman ay pinili akong traidorin at saktan? Isang araw, may dumating na sulat sa bahay para kay Rico. Hindi ko dapat bubuksan iyon dahil hindi naman yun para sa akin. Hindi naman ako ang nagmamay-ari ng sulat na yon, pero hindi ko mapigilan ang aking sarili. At doon ko nalaman, doon ko na-discover, Mama Mia, na tama pala talaga ang hinala ko. May matagal ng relasyon si Rico dun sa estudyante niyang si Grace. Hindi lang pala basta-bastang estudyante ang babaeng yon, kundi anak pala ng dean ng mismong kanilang kolehiyo. At isang katotohanan ang pinakamasakit sa lahat, Mama Mia. Buntis yung Grace na yon at si Rico ang ama. Para akong paulit-ulit na tinaga sa puso ko. Hindi lang pala ang kapatid kong si Liza. At hindi lang pala simpleng pagkakamali ang nagawa ng asawa ko. Matagal na pala niya akong niloloko. Matagal na pala siyang may ibang mga babaeng kinakalantari. Kinumpronta ko si Rico. Ang kapal naman ng mukha mo. At hindi lang pala kapatid ko, ha? Hindi lang pala si Liza. Hindi lang to simpleng pagkakamali lang, Rico, na pwede kang patawarin. Dahil hindi lang iisang babae ang meron ka. Worse, nagkaanak ka pa sa iba. Hindi siya makasagot. Umiiyak lang siya, Mama Mia, na tila ba isang maamong tupa sa pagkakataon na yon. Alena, nagsimula lang sa pagkakamali ang lahat. Sa totoo lang, hindi ko naman alam kung paano ako nadala Kung paano ako nadala sa mga pang-aakit nila. Pero maniwala ka sa akin. Ikaw pa rin naman ang mahal ko. Ikaw pa rin ang nag-iisang babaeng nandito sa puso ko. Natukso lang talaga ang katawan ko. Halos matawa ko sa sobrang pait at sakit ng kaniyang mga sinabi. Mahal daw niya ako. Pero naaatim niyang may ibang mga babae siyang ikinakama. Naaatim niyang may ibang mga babae siyang ginagalaw. Dumating ang punto na naisip kong iwan na lang si Rico. Oo, Mama Mia. Dumating ang puntong naisip kong makipaghiwalay na lang ng tuluyan sa kanya. Pero naaalala ko ang mga anak ko. Hindi ko kayang hayaan na lumaki ang mga anak ko sa isang wasak na pamilya. Kaya kahit masakit, kahit mahirap para sa akin, ay nagdesisyon akong hindi ako aalis. Pero hindi ko rin siya patatawarin agad. Pinaglalaban ko lang ang mga anak ko at ang mga karapatan nila. Pinaglalaban ko lang din ang sarili ko bilang asawa ni Rico. At higit sa lahat, Mama Mia, pinili ko pong magsimulang ulit. Hindi bilang isa na lang basta-basta asawa, kundi bilang si Alena. Isang ina na handang magsakripisyo para manatiling buo ang kaniyang pamilya. Isang ina na handang saktan ang sarili niya, manatili lamang masaya ang mga anak niya. Mama Mia, si Rico kahit anong gawin niya, hindi na muling bumalik pa ang tiwala ko sa kanya kahit sa paglipas ng panahon. Si Liza naman ay tuluyan ko ng kinalimutan bilang aking kapatid. At si Grace naman, nabalitaan kong iniwan din siya ni Rico matapos niyang manganak.
Oo, Mama Mia. Iniisip ko noon kung ano ang magiging resulta ng mga ginagawa ni Rico. Inisip ko noon kung ano ang kaya kong gawin para sa pamilya ko. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa tuwing naaalala ko ang mga ginawa niya, sa tuwing naaalala ko kung paano niya ako lokohin, ay hindi ko po maiwasang mandiri. Hindi ko po maiwasang manginig. Ilang beses siyang sumubok na yakapin ako. Ilang beses niyang sinubukan na ako ay kanyang suyuin, na ituloy namin ang pagiging mag-asawa namin. Isang gabi, Mama Mia, niyakap ako ni Rico. Tinanggal ko ang pagkakayakap at tinulak ko siya palayo. Alena, hanggang kailan mo ba ako parurusahan? Ano? Ako pang nagpaparusa sa'yo, ha, Rico? Hindi ba't ikaw tong patuloy na nananakit sa akin? Patawarin mo ako, Alena. Maniwala ka, nagsimula lang talaga sa pagkakamali iyon. Wala naman akong balak na saktan ka. Wala akong balak na sirain ang pamilya natin, pero hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko. Hindi mo napigilan ang sarili mo? Nanginginig ang boses ko. Alin ang hindi mo napigilan, ha? Hindi mo napigilan ang pagtataksil? Hindi mo napigilan na huwag isipin ang mga anak mo habang pinagtataksilan mo ako at nakikipagniig ka sa ibang babae, ha? Hindi mo napigilang traidorin ako? Ang babaeng handa kang samahan habang buhay? Hindi siya nakasagot. Tanging hikbi lang ang narinig ko mula sa kanya. Hindi ko nakilala ang asawa ko. Yung lalaking minahal ko dati. Yung lalaking pinakasalan ko. Hindi ko na makita sa harapan ko. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay tila ba siya isa na lang multo sa buhay ko. Isang multo ng lalaking minsan ay naging lahat sa akin. Isang lalaking minsan ay pinangako na hindi ako sasaktan. Kaya naman lumabas ako ng kwarto. Habang nasa sala ako ay lumabas naman si Sofia. Nakita niya ako, nanginginig sa galit. At naririnig niya na humihikbi ang ama niya sa kwarto. Ma? Ano bang nangyayari sa inyo ni Papa? Ilang linggo at ilang buwan ko na kayong naririnig eh. Ilang buwan ko nang napapansin na para bang hindi kayo okay. Halos matulala ako sa tanong na yun ng anak ko. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Pero paano, Mama Mia? Paano ko ipapaliwanag sa isang 16 na taong gulang na anak ko na ang tatay niya ay hindi na kontento sa akin? Na ang tatay niya ay nagtaksil. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses. At ang isa ay sa mismong sariling tita pa niya. At yung isa ay binuntis pa niya. Biglang lumabas si Rico sa kwarto. Nilingon ko siya, tinitigan na tila ba naghahanap ako ng kasagutan mula sa kanya. Na tila ba hinihintay ko na siyang sumagot sa tanong ng anak namin. Pero nanatili siyang tahimik. Parang duwag na walang lakas para aminin ang kaniyang mga kasalanan sa mismong anak namin. Kaya ako ang nagsalita. Anak, may mga bagay na
hindi madaling ipaliwanag. Pero tandaan mo, kahit anong mangyari, mahal na mahal kita at ang kapatid mo. Tandaan mo na kayo ang dahilan kung bakit lumalaban pa ang mama hanggang ngayon. Tumulo ang luha sa pisngi ni Sofia na tila ba naiintindihan ang mga salitang hindi ko kayang sabihin sa kanya. Yumakap siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ma, wag mo kaming iiwanan ha, please. Kahit anong mangyari, kasama mo kami. Parang piniga ang puso ko sa narinig kong yun mula sa anak ko. At doon ko napagtanto, Mama Mia. Sa likod at sa kabila ng lahat ng sakit na pinaranas sa akin ni Rico, ay hindi ko kailanman maaaring talikuran ang pagiging ina ko. Si Rico ay napaupo sa isang upuan at nakayuko. Hindi man lang lumalapit sa amin. Kinabukasan, hindi ako nakapasok sa trabaho. Halos hindi kasi ako makabangon sa bigat ng iniisip ko. Habang nakahiga ako ay paulit-ulit na naglalaro sa utak ko ang imahe ni Rico at ni Liza sa sala at ang mga mensahe ni Grace at ang sulat na nagpapatunay ng lahat. Pakiramdam ko ay para akong ikinukulong sa isang napakadilim na kwarto. Isang kwartong walang pintuan, walang bintana, walang kahit na anong liwanag at ni kahit nakatiting na hangin ay walang pumapasok o lumalabas. Hanggang sa bigla kong naisip, bakit ko hinahayaang tuluyang lamunin ako ng kasalanang hindi naman ako ang gumawa? Ako ang asawa, ako ang ina ng mga anak ko. Ako ang may karapatang pumili kung paano ko tatapusin ang kwentong ito. At doon nagsimulang mabuo ang isang desisyon sa puso ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong magiging kahihinatnan nito. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang patawarin, pero isang bagay lang ang malinaw. Hindi na ako magiging pareho ng Alena dati, na mabilis at madali lang niyang napapaikot sa mga palad niya. Isang Alena na naniniwala sa panloloko niya. Mama Mia, hindi madaling bumangon mula sa labis na pagkawasak. Sa totoo lang, sa mga unang linggo, matapos kong matuklasan ang lahat ay para po akong isang lantang gulay. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Lagi kong iniisip kung saan ba ako nagkulang. Ako ba may pagkakamali kung bakit naging ganun ang asawa ko? Pero tuwing tinititigan ko ang mga anak kong sina Sofia at Anton, ay bumabalik ang lakas ko. Isang araw, nagpasya akong umuwi muna sa probinsya para huminga. Umupo ako sa lumang bangko sa harap ng bahay ng mga magulang ko. Tahimik lang ang nanay ko habang tinitimplahan ako noon ng kape. Pero alam kong bilang ina ay ramdam niya ang bigat na dinadala ko. Alena, mahina niyang sabi, nakikita ako sa mga mata mo. Na wasak ka. Ano ba talagang nangyayari sa buhay mo, anak? Hindi ko na napigilan ang lahat. Para akong isang batang umiyak sa dibdib ng nanay ko. At doon ko ibinuhos ang lahat, Mama Mia. Ang pagtataksil ng asawa kong si Rico, ang pagkakasangkot ng kapatid kong si Liza at ang pambubuntis ni Rico sa estudyante niyang si Grace. Natulala ang nanay ko. Natila ba hindi siya handa sa mga narinig niya, Mama Mia? Natagalan bago siya makapagsalita. Anak, ang bigat naman yan. Pero tandaan mo, hindi mo kasalanan ang lahat ng to. Hindi ikaw ang nagkulang. Hindi ikaw ang nagkamali, kundi sila. Pero Nay, paano na ang mga bata? Paano ko sila mapapalaki ng buo kung wasak naman ang pamilya namin? Hinawakan niya ang mga kamay ko ng mariin. Anak,
Mas mabuti nang wasak ang isang pamilya kaysa sa buo nga ang pamilya mo pero peke naman ang pagmamahalan. Ang importante may totoong pagmamahal. At ikaw, Alena, ikaw yun. Ikaw ang totoong pagmamahal para sa mga anak mo. Dahil sa pag-uusap naming yun ng nanay ko ay tila may tinanggal na tinik sa dibdib ko sa mga salita niyang iyon. Pagbalik ko sa bahay namin ay narinig ko ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay. Tila ba may mga nakaalam na tungkol sa nangyayari sa aming mag-asawa. Ano? Si Rico? Di ba mabait na guro yun? Nakabuntis daw ng estudyante. Kawawa naman si Alena. Ang talagal na nilang mag-asawa tapos ganun lang ang mangyayari sa kanila. Alam mo ba ang usap-usapan? Pati nga raw mismong kapatid ni Alena na si Liza. Pati daw yun naging kabit ni Rico. Mama Mia, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang sakit marinig. Pero imbis na ikahiya ko ang sarili ko ay pinilit kong tumayo ng tuwid. Kailangan kong ipakita sa lahat at higit sa lahat sa sarili ko na hindi ako basta-basta mabubuwal. Mas mahirap pa ang epekto nito sa mga bata kaysa sa akin. Si Sofia ay nagbago, naging tahimik siya at madalas na lang na nakakulong sa kwarto. At minsan naririnig ko siyang umiiyak ng palihim. Ma, minsan sabi niya, ayoko na kay Papa. Bakit niya ginawa to? Hindi ko siya mapapatawad. Si Anton naman, kahit bata pa, pero ramdam kong naguguluhan din siya sa mga nangyayari sa buhay namin. Ma, babalik pa ba si Papa dito sa atin? Mahal pa ba niya tayo? Parang dinudurog ang puso ko sa bawat tanong ng mga anak ko, Mama Mia. Pero sa halip na sumabay sa galit nila ay tinuruan ko silang magmahal pa rin kahit masakit. Anak, sabi ko, kahit anong mangyari tatay niyo pa rin siya ha. Pero tandaan niyo, hindi lahat ng kamalian niya ay kailangan niyong pamarisan. Ang mahalaga ay matuto tayo mula sa pagkakamali niya. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan na naming mag-usap ulit ni Rico. Hindi na bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang taong kailangang ayusin ang mga buhay nila para sa kanilang mga anak. Nasa mesa kami, magkatapat. Malamig ang hangin pero pawisan ng mga palad ko. Alena, hindi ko na hihilingin na patawarin mo ko dahil nakita ko na kung gaano kasakit ang epekto nito. Pero sana wag mo naman akong itaboy mula sa buhay ng mga anak natin. Matagal akong natahimik, tinitigan ko lang siya. Ang taong minsan na naging sentro ng mundo ko, pero ngayon ay dahilan rin ng pagkawasak nito. Rico, hindi kita itataboy sa buhay ng mga anak mo. Pero ikaw mismo ang gumawa ng distansya sa kanila. Kaya ikaw ang mag-effort na maibabalik mo ang tiwala nila. Hindi ko obligasyon yon. Namutla siya sa sinagot ko pero tumango. Gagawin ko, Alena. Gagawin ko para sa mga anak natin. At doon nagsimula ang pagbabago. Kahit mahirap, ay pinilit kong mag-focus sa trabaho ko. Mas pinahalagahan ko ang sarili ko. Natutunan kong magbihis hindi lang para kay Rico, kundi para sa sarili ko. Hanggang sa unti-unti ay natutunan kong umiti ulit. Hindi dahil sa isang lalaki, kundi dahil buo ako kahit mag-isa. Sumali ako sa mga seminars sa bangko. Nag-aral ako ng mga bagong skills, pagbe-bake at kung ano-ano pa. Hindi nagtagal ay nag-umpisa ako ng maliit kong negosyo na bake shop at na-promote din ako bilang branch head sa bangko. Tuwing tinitingnan ko ang mga anak ko ay nakikita ko ang dahilan ko kung bakit ako patuloy na lumalaban. At tuwing naiisip ko ang lahat ng sakit, Mama Mia, lahat ng pinagdaanan ko, sinasabi ko sa sarili kong, hindi na ako biktima dito.
Ako ay isang survivor na sa isang madilim na bahagi ng buhay ko. Ilang buwan ang lumipas mula nang magsimula akong bumangon. Tahimik na ang mga gabi ko. Kahit may mga sugat pa rin ay natuto na akong mabuhay nang wala si Rico sa tabi ko. Natuto na rin akong mabuhay nang hindi na paulit-ulit na binabalikan yung eksena na puno ng pait at sakit. Pero isang araw, may kumatok sa pinto ko. Si Liza. Nanginginig ang kamay ko nang makita ko siya, Mama Mia. Akala ko noon ay ayos na ako, pero nung makita ko siya ulit ay hindi ko napigilan ang pagragasa ng sakit sa dibdib ko. Nasa harapan ko ngayon ang babaeng minsan kong itinuring na karamay, kapatid at kaibigan. Pero ngayon isa na lang siyang paalala sa lahat ng sakit ng pinagdaanan ko. Ate, mahina niyang sabi na halos hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Pwede ba kitang makausap? Gusto ko siyang pagsarhan agad ng pinto. Pero may tinig sa loob ko na nagsabing, eto na yon. Eto na ang araw ng paghaharap para makalaya na rin ako ng tuluyan sa sakit. Kaya pinapasok ko siya. Nasa sala kami at magkatapat. Tahimik pero ramdam ko ang kabog ng puso ko. Siya ang unang nagsalita. Alam kong huli na ang lahat ng sorry ko, ate. Pero gusto ko pa rin humingi ng tawad. Hindi ko alam kung paano ako naging ganun. Kung paano ko nakayanang traidorin at ipagkanulo ang sarili kong kapatid. Napatawa ako sa sinabi niya. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil sa sobrang pait. Liza, hindi lang basta-basta pagtataksil ang ginawa mo. Sinira mo ang tiwala ko. Ikaw ang isa sa mga taong pinanghahawakan ko kapag mahirap ang buhay. Tapos ikaw rin pala ang sasaksak sa akin sa likod ko. Umiyak siya. Nanginginig ang mga balikat niya habang umiiyak. Hindi ko alam kung anong demonyo ang pumasok sa akin, ate. Haaminin ko, naiinggit ako sa'yo. Naiinggit ako sa lahat ng meron ka. Kay Rico, sa mga anak mo, sa buhay mo. Maganda ang karera mo. At ako kahit anong gawin ko, parang wala akong halaga. Kaya nang pansinin ako ni Rico, nagpadala ako. Naramdaman kong kapantay din kita. Nalaglag ang mga luha sa mga mata ko kahit pilit ko iyong pinipigilan. Pero hindi dahil naaawa ako sa kanya, kundi dahil mas lalo kong naramdaman ang bigat ng pagtatraidor niya. So dahil sa inggit kaya nasira mo ang pamilya ko? Dahil lang sa pakiramdam mo wala kang halaga? Dahil lang paningin mo worthless ka? Ginawa mo akong kawawa? Paano ako ngayon, Liza? Paano ang mga anak ko na lalaki ng hindi kumpleto ang pamilya? Hindi siya makasagot. Ang iyak niya ay naging hikbi pero hindi ko hinayaan na yun ang maging dahilan para palambutin ang puso ko, Mama Mia. Tumayo ako. Umarap sa kanya, titig diretso sa kanyang mga mata. Liza, may tanong ako. Sa mga gabing kasama mo si Rico, hindi mo ba ako naiisip? Hindi mo ba naisip yung tawanan natin noon? Yung mga pangarap natin na pinaghatian natin bilang magkapatid? Humagulgol siya. Naisip ko, ate, pero mas pinili kong baliwalain. At yun ang pinakamalaking kasalanan ko. Natahimik ako at dun ko naramdaman na hindi na ako galit na galit tulad ng dati. Ang natitira na lang sa akin ay awa sa kapatid kong pinili ang landas ng kasakman at pagkawasak. Huminga ako ng malalim. Liza, hindi ko kayang ibalik ang dati at hindi ko kayang kalimutan ang lahat ng ginawa mo. At hindi ko alam kung kaya pa kitang patawarin. Pero kapag ginawa kong mapatawad ka, hindi ko alam kung tatanggapin pa rin kitang muli sa buhay ko. Pero sige,
Pipiliin kong patawarin ka hindi para sa'yo kundi para sa akin. Para gumaan tong puso ko. Pero hindi ibig sabihin no na may lugar ka pa ulit dito sa buhay ko at sa pamilya ko. Umiling siya. Tinanggap niya ang hatol ko sa kanya. Salamat ate. Kahit papaano, salamat at pinakinggan mo ko. Tumayo siya at lumabas ng bahay. At sa bawat hakbang niya papalayo, pakiramdam ko ay may bigat din na natatanggal sa dibdib ko. Kinagabihan, umupo ako sa kama habang pinagmamasdan sina Sofia at Anton na mahimbing na natutulog. Pinagmasdan ko ang kanilang mga inosenteng mukha at dun ko na-realize. Eto ang pamilya ko. Kaming tatlo lang. Si Rico, si Liza, si Grace. Sila ay bahagi na lang ng isang madilim na kabanata ng buhay ko. Pero hindi ko hahayaang silang magdikta ng magiging kinabukasan ko at ng mga anak ko. Pinili kong maging malaya, Mama Mia. Pinili kong magmahal muli. Hindi ng ibang lalaki kundi ng sarili ko at ng mga anak ko. At higit sa lahat, pinili kong maging matatag sa kabila ng lahat ng pait at sakit na aking pinagdaanan. Kaya naman naisip kong isulat itong kwento ko, Mama Mia. Kwento ko na alam kong pwedeng paghugutan ng inspirasyon sa mga ina at babaeng katulad ko. Alam ko, Mama Mia, alam ko na maraming babae dyan ang nagtitiis sa isang walang pagmamahal na kasal at pagsasama para lamang matawag na buo ang kanilang pamilya. Sana ay maging inspirasyon nila itong kwento ko na hindi dahil buo kayo ay masaya ng mga anak mo. Mas kailangan nila na buo ang kanilang ina. Mas kailangan nila ng masayang ina, matatag na ina, para maging mga mabubuting tao sila. Hindi lahat ng sugat nag-iiwan ng peklat na nakikita. May mga sugat na nasa kaluluwa at yun ang pinakamahirap pagalingin. Pero kahit mahirap pagalingin ay kaya rin pala. Unti-unti at dahan-dahan. Maraming salamat po, Mama Mia, dahil itong iyong programa ay marami pong natutulungan at nabibigyan ng inspirasyon lalong-lalo na ng mga katulad kong may pinagdaanang malubha sa buhay. Maraming salamat dahil andyan ka para bigyan kami ng inspirasyon at bigyan kami ng lakas na lumaban. Gamit ang kwento ng iba. Gamit ang katatagan ng iba. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang. Alena. Grabe ang tatag ni Alena. Sobra-sobra ang tatag niya. Hindi lahat ng babae, hindi lahat ng tao ay ganun katatag, lalong-lalo na sa harap ng mga ganito katitinding mga pagsubok, di ba? May mga pagsubok talaga na halos hindi na natin kinakaya, pero kailangan lang pala natin ng mga inspirasyon, ng mga rason para patuloy tayong lumaban. At para kay Alena at sa iba pang mga ina na nakikinig ngayon, ang rason na yun ay walang iba kundi ang kanilang mga minamahal na anak. Kaya bilib na bilib naman talaga ako sa mga inang lumalaban at sa mga inang katulad ng mga pinagdaanan ni Alena. Naway maging matatag kayo, naway maging matapang kayo na magdesisyon para sa ikabubuti ng mga anak ninyo. Kung kayo man ay ma-inspire para bumitaw dahil sa kwentong ito ni Alena, ay nasa inyo na yon. Kayo na po ang magdedesisyon. Pero sang-ayon po ako sa sinabi ni Alena. Hindi kailangan ng mga bata ng isang buong pamilya nga, pero hindi naman nagmamahalan. Wasak naman sa loob. Ang kailangan ng mga bata ay isang matinding role model, isang matatag, matalino at matapang na role model. At yun ay pwedeng maging ikaw na kanilang ina o ama. Maraming salamat, Madam Alena, sa pagbabahagi mo ng napakagandang kwento ng iyong buhay. Salamat naman at ang atin pong programa ang napili ninyong padalhan nitong nakapagbagbag damdamin na kwento.
ng iyong mga pinagdaanan. At sa lahat po ng mga tao dyan na nanloloko, sa lahat po ng mga tao dyan na nagtatraydor ng mga taong nagmamahal sa kanila, alam nyo bang kapag naghiwalay o kapag may nangyaring hindi maganda, ay hindi po sila ang nawalan, kundi kayo po. Nawalan kayo ng taong magmamahal sa inyo ng lubos, nawalan kayo ng taong laging andyan para ipagtanggol kayo, nawalan kayo ng taong hindi kayo iiwan sa kabila ng kahirapan. Kayo po ang nawalan at hindi po sila. Maraming salamat sa inyong pakikinig ng kwentong ito ni Madam Alena. Madam kasi 40 years old na siya eh. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-share ng video na to para naman maabot nito ang mga taong dapat nitong maabot. Para maabot nito ang mga babaeng nagtitiis, ang mga taong nagtitiis sa isang wasak na pagsasama para lang matawag na buo ang pamilya. So, i-share nyo na ito, okay? At syempre, pagkatapos mag-share, siguraduhin nyo rin na nakapag-subscribe kayo dito sa ating channel. Naku naman, alam nyo ba na halos 30% po sa mga nakikinig sa atin ay hindi nakasubscribe sa atin? Oo, so please, sa mga 30% dyan na nakikinig, please do subscribe at click the notification bell para naman lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron po tayong bagong upload na nilalabas dito. At syempre, hello ako sa ating mga suking tagapakinig. Ay ako kay Colleen Bueno na bagong-bago nating member, pati ni Janice Linian at Nits Pabualan, tsaka ni Maria Elena Abe. Maraming salamat sa pagpapamember ninyo. At syempre, ang ating mga members dati na si Freaky, si Mila Raduban, si Easy Gale at si Gimaras Girl, tsaka si Angeline Puaso at Maureen Tugab. Maraming salamat pa rin sa inyo. At sa lahat ng mga nagpapadala ng mga super shout out, super thanks dyan. Thank you very much sa pagmamahal. Naku naman, ang puso ko po talaga ay punong-puno dahil sa inyo. Thank you very much. Sa mga hindi nagsiskip ng ads, thank you so much. Hi, ako kay Ma'am Judith McGovern and to her husband. Thank you very much for listening always. Kay Madam Lina Ladeza, kay Honey Bunch, thank you so much sa walang sawa ninyong pagmamahal at walang sawa ninyong pagsuporta at hindi pagsiskip ng ads. Hi, ako kay Lerma, kay Alcura Ukit, maraming salamat. Kay Irene Malala, maraming thank you sa'yo. Kay Aksa Heliana, kay Nancy Asperas, hello rin ako kay Cutie Hot Mom, kay Jennifer Lingaza, maraming salamat din Reynante Padilla, Reggie Nandilim, hello rin Nandilim, di ko alam. Hello rin ako kay Virgie Lopez, Negrita Colaija, Marvy Montesilio, hi Madam Marvy. Hi din ako kay Elizabeth Lagunday, Christina Season, kay Eileen Erzando, maraming salamat. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, thank you very much and I love you all so much sa hindi nyo po pang-iiwan at sa lagi nyo pong pagmamahal nitong ating munting programa. Nawa po ay tulungan nyo akong makamit ang pinapangarap nating 100,000 subscribers by the end of this year. And speaking of subscriber, nako, meron po tayong bagong channel. Ayan po sa baba ang link, Encounters with Mama Mia. Kwento pa rin ito pero kakaibang uri ng pagkukwento at ibang mga kwento naman ang maririnig nyo po dito. So please do subscribe din at pakisuportahan din ang channel na yon kasi ako pa rin naman yon. Maraming salamat ulit. I love you all so much. Mag-ingat po kayo lagi. Bye-bye!